Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nako po, nabigla ang lahat. Grabe, Senator Bongo nilaglag, ebidensya nilabas na. Former PRRD bumwelta na. Trillanes, yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitang Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, itong si Trillanes mukhang umiepal na naman. At eto nga, may issue na naman at kakasuhan si PRRD at Bongo. Nako, mukhang sa palagi ko nagpapapansin lang ito at gusto namang nanamang, no? Yan, idikit ang kanyang pangalan dito sa mga Duterte. At labas pa nga siya ng statement, di ba? Na gustong-gusto niyang makipag-alyansa sa administrasyon para labanan ang mga Duterte, mga kababayan. No? So, napapaisip tuloy tayo ngayon kasi 'di ba 11 pa lang yung mga senador, no, ng bagong Pilipinas slate. May isa pa pong bakante. Ngayon, na iniisip ko, or yung iba napapaisip rin kung baka si Trillanes ba or baka si Romualdez ba ang ilalagay dyan sa pang 12, no? Pang 12 membro, no, ng kanilang bagong Pilipinas senatorial slate. Yan mga kababayan. Aba, kung si Trillanes nga baga doon nga sa unang vlog natin, marami nagsasabi na wala silang iboboto sa mga senador na ini-endorso ng administrasyon. Nako, pag hinaluan nyo pa ni Trillanes yan, baka mas lalong mabaon kayo sa inidoro nito. Diba? Sana wag naman po sana. No? Hayaan nyo na po si Trillanes. Mukha wala naman pong naniniwala dyan eh. Pero ito mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Itong sulpot ni Trillanes ngayon, issue ito ngayon. Kasi nakikita ko kanina, itong mga mainstream media at ilan sa mga vloggers, nakaabang na po. Walang mga DDS vlogger doon. Nakaabang na po kay Trillanes. Yun ang napansin ko Alam na nila na may gagawin si Trillanes. Sino ang... ito yung aking tanong. Sino ang taga-bigay ng impormasyon na si Trillanes po ay pupunta sa korte at maghain ng kasong plunder sa mga Duterte at itong kasama rin itong si Bongo. Alam, nakaabang Imagine that one. Nakaabang yung mga mainstream media at mga vloggers. So, may tanong lang. So ito nga po mga karibin natin ang tanong dyan. Bakit ngayon lang naisip ni Trillanes yan? Diba? Dapat nung nasa katungkulan pa, dapat biniran na niya yan eh. Kasi parang wala kasing naniniwala dito kay Trillanes eh. Yung mga naniniwala lang, yung mga bayarang media, mga kababayan, yung mga mainstream media. Bakit pa kasi nila wala na kasi namang credibility ito, kumbaga. Diba? Kung si Senator Jinggoy nga, hinahanapan ng credibility si Morales eh. Diba? Na nagsasabi ng totoo. Paano pa kaya ito si Trillanes na may history na ng kasinungalingan sa kanyang pagkatao? Diba mga kababayan? So, yung mga mainstream media na pilit na pinipick up itong si Trillanes, malamang envelopmental media yan. Diba? Mga envelopmental media. So bakit mo pa bibigyan ng pansin ito
Gusto lang nito. Nako kayong mga mainstream media, alam nyo, ginagamit lang po kayo, no? Ni Trillanes. Pag nanalo ito sa Trillanes, kasalanan nyo. Kung mananalo, kung mayroon pang mabubudol itong si Trillanes, di ba? Halos lahat ng tao, galit na yata kay Trillanes, eh. Di ba? Well, anyway, eto mga kababayan, pakinggan po natin. Trillanes, pinaalam mo ba ito sa mga mainstream media at sa ilan sa mga vloggers? Nagtatanong lang po ako Kasi nga, nandun si Trillanes, nagsalita na po sa mga mainstream media. Ito yung nagtrending na pagkatapos na kinasuhan nila si Banat Bay at ilan sa mga anchors at yung SMNI, no? Pagkatapos, ito na naman si Duterte. Sabi nga ng mga ilan nating mga kasamahan sa DDS vloggers at some of the political experts ang nagsasabi, no, ang nag-analyze dito, ito raw mga ginagawa ni Trillanes ngayon ay tina-timing niya na kasi malapit na raw yung election. Tama. Sang-ayon ba kayo dyan sa analysis nila? Yes. Sang-ayon Tina-timing tayo dyan, mga Trillanes kababayan. ang pinanggagawa niya dahil malapit ng eleksyon. Sige, panoorin natin itong balita na ito ng News 5. Ayan, pasok Trillanes. Harap sa reklamong pandarambong at katiwalian sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Nagulat yan sa mga manumali umunong infrastructure projects ni Duterte. Actually, dati na itong inireklamo ni Trillanes. Di ba? Kung matatandaan natin, presidente pa So, yan mga kababayan, hindi pa ba kayo nagsasawa dito kay Trillanes? No? Hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga kasinungalingan nito? Pare-parehas lang ito kaya parehas lang po ito kaya Castro, di ba? Si Castro kasi ngayon elected kaya pinipick up ng mainstream media yung mga sasabihin niya. Ewan ko ba dito kay Trillanes, hindi naman ito ngayon Di ba? Parehas na parehas po yung strategy na ginagawa ni Trillanes at ni Castro. Malamang yata ito magkatropa yata ito mga kababayan, no? At saka walang epekto yung pinagsasabi ni Trillanes sa taong bayan. Di ba dapat pag ganyang mga issue, di ba? Dapat galit na galit po yung taong bayan, di ba? Dapat nagagalit po yung taong bayan sa mga Duterte. Pero mas lalo pong mas lalong habang tinitira ni Trillanes yung mga Duterte, lalo na po si former President Duterte, mas lalo pong minamahal siya ng taong bayan. Di ba? Unlike po, ikumpara na lang natin dito sa sinasabi ni Trillanes, mukhang hindi tayo nasasaktan, baliwala lang, di ba? Pero pag, for example, sinabihan si Senator Jinggoy na convicted, di ba? Parang ang tao, talaga, gigil na gigil, parang, di ba? Iba po yung impact kapag may history ka ng di ba? Sa yung pagkatao. Like din dito kaya Trillanes, mga kababayan, di ba? May history na po ito Kaya pag nagsasalita po si Trillanes, walang epekto sa puso ng taong bayan. Kumbaga, narinig lang sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga, wala na. Diba? Yun si Trillanes. Ewan ko ba dito sa mga mainstream media na ito at mga pilit na ipinagtatanggol sa Trillanes Parang hindi nila alam yung ginawa ni Trillanes, yung pabikoy-bikoy pa sila, di ba? Si Duterte, narinig ko na itong complaint na ito ni Trillanes. Pero, hindi po nagtagumpay itong si Trillanes. Ang tanong, bakit ngayon, inopen up na naman ito ni Trillanes? Ito yung aking opinion dito. Unang-una, malapit na ang eleksyon. Pangalawa, alam ni Trillanes na malaki ang tsansa na bigyan ito ng pansin ng gobyerno ni Marcos. Dahil alam niya na itong mga So yan mga kababayan, kung alam naman po na paulit-ulit na lang itong kinakaso ni Trillanes sa Duterte, bakit pa bibigyan ng pansin ng korte? Diba?
Sa bagay, tama po yung sinasabi dito na iba na kasi yung administrasyon. Baka sakaling pakinggan po si Trillanes. Alam niyo po kung bakit. Ito, opinion ko lang to mga kababayan ha. Maaaring maging opinion mo rin to. Pero hindi ko sure kung baka pares lang tayo, edi thank you, di ba? Ito po yung opinion ko diyan mga kababayan. Kasi nga po, no, malakas ang loob ni Trillanes ngayon kasi pinalaya po si Dilima. Di ba? O, iniisip niya ni Trillanes, eto, opinion lang ito ha. Siguro ko po, iniisip ni Trillanes na, oops, pinalaya nga yung nagawa nga yung imposible eh, 'di ba? Imposible naman talaga makalaya sa Dilima kasi drug case. 'Di ba? Nagawa nga nila yung imposible. Aba, ito pa kayang akin na kaso lang, 'di ba? Kakasuhan ko lang 'to. This is very possible, 'di ba? Yun po yung iniisip ngayon ni Trillanes. Posible po yung kanyang gagawin at maaaring maging successful po ito, no? Dahil kay Dilima. Imposible po kasing makalaya si Dilima mga kababayan, ha? Pero napalaya po nila. Oh. Yun po yung opinion ko dito kaya malakas ang loob nito ngayon ha. Malakas ang loob ni Trillanes ngayon dahil po diyan sa nangyari kay Dilima. Naku po, yari na naman tayo nito mga kababayan natin. Sana po wag na tayong magpabudol ha. Kung sakali mang yan, 3 na pala yung pwede nilang pagpilian, no? Sa panglabing 2 nilang membro ng bagong Pilipinas slate. Pwede si Trillanes, no, na idinidikit talaga, ini-insist niya talaga na kung pwede makipag-alyansa sa administrasyon ni PBBM. Pangalawa si Romualdez, 'di ba? Baka tumakbo pagka senador. At si Dilima pala, wag natin kalimutan, 'di ba? Baka gusto rin maging senador uli. Abay, talagang pasok na pasok sa inidoro ang mga ito. Marcos at ang mga Duterte may hidwaan. Tinitake advantage ni Trillanes ang away Duterte at Marcos. Yan ang analysis ko dito ha. At isa pa, Trillanes. Yan ang sabi, wala ka namang ibang issue? Kasi hindi ka na pinaniwalaan ng taong bayan noong kino-complain mo na ito noon. I hope na magtagumpay ka dito, okay? So yan mga kababayan, kung si Dilima ginagamit po no para attack dog, no? Ginagamit ng attack dog, gamitin si Dilima, gamit din ni Dilima ang ICC. Diba? So naggagamitan, mga mangga talaga ito mga kababayan. Si Dilima ginagamit, pinalaya, ginagamit ngayon. Si Dilima naman ginagamit rin yung ICC para durugin ang mga Duterte. Ito naman si Trillanes, gustong-gustong makipag-alyansa sa administrasyon. Mukhang gagamitin rin yata ito. Ito na nga. Baka ito sakali yung paggamit kay Trillanes. Di natin masabi, opinion lang po ito mga kababayan. Mga posible, na mga imposible. Di ba? Imposible talaga kay Dilima eh. Ano sa palagay nyo mga karibin natin? Ano po ang inyong opinion patungkol po sa video ito? Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol dito. Right? Maraming salamat po.